Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niya, walang hirap na hangad na tagumpay. Tayo pong lahat. Ang Tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. To God be the glory. To God be the glory, great things He had done. To love He the world that He gave us His Son. Who gave His life an atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, now every believer, the promise of God, the balance of enter who truly believes, and woman from Jesus are moving to see. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Purchase of blood to every believer, the promise of God, the balance of enter who truly believes, that moment from Jesus our pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin para makapagsimba ngayong araw, Lord God. Salamat po sa pagising sa amin sa pang-araw-araw, Lord God. Thank you rin po sa paggabay at pag-ingat sa amin mga pupuntahan, Lord God. Pinagpipray ko po ang flow ng worship ngayon, Lord God, nawa po ay maging successful ito, Lord God. Ang mga instruments, Lord God, ang technical, Lord, yan nagagamitin sa ngayong araw, Lord God. Nawa ay hindi po magka-problema. Pinagpipray ko rin po ang magsasalita ngayon sa iyong harapan, Lord God. Nawa, i-bless mo po ang kanyang pamilya, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Ayan, good morning po sa ating lahat. No, isa pong makulimlim na araw, makulimlim na Sunday. Pero hindi po natin nahayaan yung kulimlim na yun na matapalan yung faith natin. Kung ganun po, lahat po tayo tumayo para purihin sa awit ang ating Diyos na buhay.
sa lahat, Lord God. Ikaw nga po ang siyang aming papurihan, Lord God. Sa gitna ng kulimlim ng kadiliman, Lord God, ikaw ang siyang aming maitaas, Lord God. Kahit anong panahon, Lord God, kahit anong pagkakataon, at kahit anumang maging sitwasyon, ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin, Lord God. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y
bagyo, Lord God, ikaw at ikaw lang ang aming pupurihin, Lord God. Sa gitna ng bagyo, ikaw at ikaw lang, Lord God. Walang bagyo ang mas malaki sa iyo, Lord God. That we know, Lord God, na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord God. Maraming salamat po sa blessings, sa buhay, Lord God. Dinadalangin ko po ang lahat ng tao dito sa aming church, Lord God. Pati na rin po ang mga hindi nakapunta dahil sa panahon ko, Lord God. Ikaw at ikaw lang siyang aming pupurihin at itataas, Lord God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen at amen. Good morning po sa ating lahat. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya ang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Tayo pong lahat. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Tayo pong lahat ay tumayo. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Glory to God. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. God's morning. Ngitian natin yung ating mga katabi. Wala pa yung ibang natin, classmates, seatmates. Binabati din natin ang ating mga kasama online sa ating pagsamba. Marahil yung iba na natakot sa ulan ay nasa online po sila at ganoon din yung ibang mga kapatiran, kaibigan at mga kamag-anak na laging nakakasama na nasa ibang lugar at nasa ibang bansa. Yes po, mayroon po tayong banta ng super typhoon. Nasa recovery ng aftermath ni Tino, yung ibang part ng ating bansa, lalo na sa Cebu. Pero ngayon po ay mayroon uling nagbabagyang super bagyo na si Uwan. Yung Uwan pala, ang kanya pong ibig sabihin ay ulan. So maraming ulan daw yan. So we cancel na pwede niya pong gawin. Probably po ang forecast ay maglandfall siya mamayang gabi. So magkocross siya ng landmass hanggang bukas ng umaga. At Tuesday, nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Pero by Thursday, kasi aakyat po siya, papasok siya doon sa tip ng PAR, by Friday, lalabas siya uli. So, yun po yung kanya pong
forecast. Pero yung task po natin ngayon, at probably sa lahat ng mga pagsamba na gagawin ngayon po, ay ipag-pray natin na humina o malusaw o mawasak at mawalan na ng lakas ang bagyo na ito. At we are praying na wala ng kasunod, masyadong sunod-sunod. Because on Saturday, mayroon po tayong big event, ang Sambales Bataan Youth Ministry. Gaganapin po dito sa church natin ang Praise List Volume 1. Parang sigurado na may kasunod kasi Volume 1, Volume 2 yung kasunod eh. Kaya ini-invite po natin yung mga taga Castillejos po na manood po tayo ng event kasi po kakaiba. Special event na alam naman natin na magiging annual gagawin ng mga kabataan, pero sa history ay sa atin pong church, sa ating pong school ground, gaganapin ang ating pong Volume 1. At the same time, ito rin po ang aming pong workers fellowship meeting ng Sambales at Bataan workers. So pinagsabay-sabay na po natin. At ini-invite din namin po kayo na afterwards, after ng gawain by 3 o'clock in the afternoon, ay kasama po yung available pa na i-visit po natin yung sa San Esteban sa Sabado ng 3 o'clock in the afternoon. Yun po kasi yung estimate na matapos yung gawain ng mga young people. I-visit natin yung paggaganapan ng Christmas Youth Camp sa San Esteban. At tulungan niyo po kami na tignan kung ano po yung ating may tutulong. So, ini-invite po ang Church Council na maiwan po kayo sandali for a short meeting. Palagay ko maikling-maikli lang po ito, masyadong importante lang. So, yun po ang ating mga announcement. At tayo po ay makipag-usap sa Panginoon, lalong-lalo na po sa mga pagdadaanan ng bagyo. Kasama po tayo po doon. Let's pray. Aming Ama at aming Diyos, maging sa panahon na ito, katulad ng inawit sa amin ng praise and worship team, sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon, araw-araw ikaw ang Diyos at hindi niyo po kami pinapabayaan. Sa iyo po ang pagdakila, sa iyo ang dakilang pagpapasalamat, sa iyo ang dakilang pagsamba. Niluluwalhati ka namin sapagkat ikaw ang Diyos noon magpakailanman. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa. Mula sa wala, nilikha mo lahat ng naririto. Espesyal mong nilikha ang sangkatauhan na minahal mo ng lubusan. Salamat po ng marami. Narito po kami sa aming pagsamba. Humihingi po kami ng kapatawaran. Sumasali po kami sa mga Pilipinong nagsisisi sa kasalanan ng aming buong bansa. Patawarin niyo po kami. Katulad ng ipinangako mo, kung kami po ay magbalik loob, pagsisihan ng aming mga kasalanan, kami ay iyong patatawarin at pagpapalain niyo po ang aming bansa. Panginoon, hindi pa po nakarecover ang aming mga kababayan sa nakaraang bagyong Tino. Mayroon uling mananalasang bagyo. Mas malaki ka po kaysa bagyo. Mas malakas ka po kaysa bagyo.
sakop mo ang lahat ng bagay at ikaw pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Kami po ay nakikiusap. I-cancel niyo po ang lahat ng sumpa at ang lahat ng mga nakaambang parusa sa aming bayang Pilipinas. Dinadalangin namin at winawalan namin ng lakas ang bagyong si Uwan sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Balutin niyo po ang aming buong bansa ng banal mong dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo at ang kapangyarihan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay ang siyang manaig sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na po sa panahon na ito. Narito po kami nagsusumamo. Nakikiisa po kami sa panalangin ng buong bansa. We continue to declare that Philippines is for Christ. Sa mga nagaganap na mga anomalya na nagpasiklab ng aming puso, na mahalin ang aming bansa, na ipanalangin ang aming bansa, Panginoon, idinadagdag mo po upang mas lalo naming makita ang aming sarili at ang aming pagkukulang, ang mga sakuna na katulad nito. Gisingin niyo po kami. Maranasan po namin ang iyo pong pagtawag. Maantig ang aming puso at kami ay tumugon sa iyo na kami ay isang Kristiyanong bansa at naglalayon na tumayo ayon sa aming sariling pangalan at ikaw po nawa sa bandang huli ang mabigyan ng parangal ng bansang Pilipinas. Lord God, sa pamagitan ng pagsusumamo na ito at ng maraming mga simbahan na nagkakaroon ng mga panalangin ngayong araw na ito, pakinggan niyo po ang aming panalangin. Maawa ka po sa amin. Lord, have mercy on us. Have mercy on us. Patuloy po na ipinagkatiwala ang kabuuan ng aming mga gawain. Continue to bless this church, the Filipino Evangelical Methodist Church, upang sa aming pong mga pagtitipon, ang aming pong gawain ng mga young people sa Sabado dito po sa Castillejos, itinataas namin ito upang ito ay maging isang mataas na pagsamba para sa iyo. Hindi lang po ito tagisan ng kahusayan o ng pagpapalabas ng mga talento ng mga kabataan. Ito po ay isang pag-aalay ng pagsamba para sa iyo. Samahan niyo po kami, lalong-lalo na po ang aming mga kabataan, na ihanda ang kanilang mga puso para sa dakilang gawain na inilagay mo po sa aming iglesia upang ito po ay aming ganapin. Maraming salamat po. At sa aming mga paghahanda para sa aming pang ibang mga gawain, Lord, dalangin namin ang kapangyarihan mo ang siya pong manaig. Pagpalain mo nga po kami. Dalangin din namin ang aming mga kapatiran na hindi po namin nakasama sa oras na ito. Kung sila po ay nasa online service, Panginoon, Lord God, sila, kami na nandito, Panginoon, tunay nga po na maranasan namin ang iyong pag-ibig, maranasan namin ang iyong pagkilos, maranasan namin ang iyong pong inihandang salita, maranasan namin ang kapangyarihan mo, maranasan namin ang himala na ikaw ay Diyos na hindi humihinto
na gumawa para sa amin. Ang pagsambang ito ay gamitin niyo po bilang aming paglago upang kami po ay mag-adhika pa ng paglago sa aming mga sarili, paglago sa aming paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya sa kanila pong pangailangan at kalagayan. Sa iyo ko po sila inilalapit. At lahat ng may karamdaman, inaangkin namin ang iyo pong banal na kamay, dumadampi sa amin. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And we claim by the power of your stripes on the cross, right now, we ask your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At anumang hindi ko nabanggit na panalangin ng aking mga kapatid, alam po namin, pinagpapala mo na po kami bago kami makarating sa lugar na ito. Bago po kami manalangin, inihanda mo na po ang pagpapala para sa amin. Salamat, salamat, salamat po. Itong aming mga panalangin sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Para po sa awit at sayo ng mga bata, tinatawagan po ang mga bata.
falls apart that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Ating pong ipanalangin ang mga bata. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga po ang siyang gumabay sa mga bata na to, Lord God. Ikaw ang siyang kumilos sa kanila, Lord God. Patuloy pong silang gabayan, Lord God, ang kanilang pamilya, kanilang mga magulang, Lord God. Gabayan niyo po sila sa kanilang paglalaro, sa pag-aaral, Lord God. Ikaw nga po ang siyang kanilang makita, Lord God, mag-work sa buhay nila, Lord God. Maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito na patuloy na sinasamba ka, Lord God, sa pag-awit, sa pagsayaw, Lord God. Ikaw ang siyang magbigay ng kalusugan sa kanila, Lord God. Ikaw ang siyang mag-guide sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Aklat ni Hagay, chapter 2, verses 1 to 9. Ito po ang sinasabi. Say this to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua, son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of God's people there in the land. Does anyone remember this house, this temple, in its former splendor? How in comparison does it look to you now? It must seem like nothing at all. But now the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all of you people still left in the land. And now get to work, for I am with you, says the Lord of heaven's armies. My spirit remains among you, just as promised, when you came out of Egypt. So do not be afraid, for this is what the Lord of the heaven's armies says. In just a little while, I will again shake the heavens and the earth, the oceans and the dry land. I will shake all the nations, and the treasures of all nations will be brought to this temple. I will fill this place with glory, says the Lord of heaven's armies. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of heaven's armies. The future glory of this temple will be greater than its past glory, says the Lord of heaven's armies. And this place I will bring peace. I, the Lord of heaven's armies, have spoken. Magsitayo tayo para sa pagbasa po sa bagong tipan sa aklat ni Pilipos, chapter 1, verse 3 to 11. Ito bang sinasabi? Paul's thanksgiving and prayer. Every time I think of you, I give thanks to my God. Whenever I pray, I make my request for all of you with joy. For you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So it is right that I should feel as I do about all of you, for you have a special place in my heart.
You share with me the special favor of God, both in my imprisonment and in defending and in confirming the truth of the good news. God knows how much I love you and long for you with tender compassion of Christ Jesus. I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. For I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day Christ returns. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Pagpalain po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. Lead unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure, curb upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me.
grass in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope is all in Jesus. All the glory and honor to Thee. When the race is full, surely Thee and I unto Christ in Thee. My hope is all in Jesus. All the glory ever more to shall bring me yet alive, but to Christ in me. Yet alive, but to Christ in me. Yet alive, but to Christ in me. Salamat sa mga kabataan. Bigyan po natin ng mas malakas na palakpak si Lord. Glory to God. It's a beautiful morning kahit na may bagyo. At ang prayer natin, kasi yung ibang mga kapatiran natin nasa online, sana hindi mag-brown out kasi hindi lang tayo mahirapan. Sila din, hindi nila matapos yung pagsamba. Anyway, masaya po ako ngayon. Itong damit ko, sinusot ko po ito tuwing December 25. Pero sinuot ko na po ngayon. Masaya po ako kasi kumpleto yung anak ko ngayon kasama namin. Bihira kasi na mula nung nagpastor ako, at nagdiakonisa na si Casey, bihirang Sunday kami na buo. At i-welcome din natin yung bagong member ng family namin. Yung aming magiging manugang, si Rachel. Yan. Tayo manalangin. Dakila ka, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba. Dahil hindi ka po umihinto na kumilos sa aming buhay, sa aming pong church, sa aming community, at sa aming buong bansa. Hindi po namin makalimutan na kahit na parang nagagapi kami at nagtatagumpay ang masama, ikaw pa rin ang Diyos at ikaw pa rin ang magtatagumpay. Samahan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. At sa aming pong pag-aaral ngayon ng banal na salita, samahan niyo po kami, banal na Espiritu, samahan niyo po kami at ikaw na aming dakilang guro, Panginoong Hesus, ang siya pong patuloy na magpala sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.
Pinili ko po yung kinanta ng mga young people. Yet not I, but through Christ in me. Mayroon po siyang doon, may portion po siya doon na sabi niya, the night is dark, but I am not forsaken. Parang ganito, hindi, ang araw hindi laging maliwanag, minsan makulimlim, minsan mas madilim pa dito. Pero sabi ng song, to this I hold, my hope is only Jesus. Yung pag-asa natin ay kay Jesus lang. At the end, yung dulo, sabi niya, when the race is complete, still my lips shall repeat. Ano daw ang sasabihin natin? Yet not I, but through Christ in me. Meron kasing Panginoon sa atin. Ang unang tanong po na pagbulay-bulay, where are you on your Christian journey? Diba, nagjo-journey po tayo eh. Nasaan na po kayo? Kayo po ba ay nasa patag, medyo paakyat, paliko? Pag nagdadrive po ako, ang isang mahirap para sa akin yung kurbada sarado tapos paakyat pa. Naranasan yung ganun po? That is the most difficult part ng journey ng driving. Yung kurbada sarado tapos pagbungad mo, biglang akyat pa na gano'n. Maaaring gano'n yung sitwasyon natin, yung journey natin. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mayroon pong magandang paalala sa atin dito. The closer we walk with God, the clearer we see His guidance. So dapat yung mas malapit tayong lagi sa Panginoon at hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Dalawang part, yung isa po sa Hagay, chapter 2, verse 1 to 9, babasahin ko lang po yung verse 9 kasi babaybayin naman natin yung ibang mga talata niya. Tapos sa New Testament, yung binasa sa atin ni Justin, babasahin ko po yung Philippians chapter 1 verse 6. Ganito po yung sinasabi niya. Hagay chapter 2 verse 9. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakalob ko sa aking sambayanan. The new temple will be more splendid than the old one, and there I will give my people prosperity and peace. At sa New Testament, familiar verse po ito sa atin, sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi po, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. To this English version, and so I am sure that God, who began this good work in you, will carry it on until it is finished. Until it is finished on the day of Christ Jesus. Ang pag-uusapan po natin ay pursuing to become the best version of yourself. Sabi natin kanina, on our Christian journey, God is always with us. So, ang paalala sa atin na we need to be closer. We just need to be closer every day. Yung Diyos kasi nandyan siya eh. May pagkakataon kasi na
yung tao yung lumalayo. Kaya nagkakaroon ng pagitan. So, ang paalala sa atin kanina ay we need to be closer at hindi makapasok yung kaaway. Mayroong isang sabi niya na kapag kasi kahit na malapit tayo sa Panginoon, if there is may puwang, yan yung pagkakataon na makapasok yung kaaway. Pero pag closer tayo sa Panginoon ay hindi tayo mapapasukan ng kaaway. So balikan natin yung story. The book of Haggai is a call to rebuild the temple. Ilang mga panahon. According to history, yung pagpapasimula ni Haggai na manawagan para sa paggawa o rebuilding the temple, after 30 years bago pa niya na-complete. Pero napakaganda ng temple na ito. Mayroon kasing, bakit tinawag ng Diyos si Haggai na simulan na? Kasi mayroong sinasabi-sabi yung mga tao na the time has not yet come for the Lord. The time has not yet come for the Lord's house to be built. Sabi na, hindi pa siguro panahon. Parang naalala natin nung panahon na parang luma ng tignan, may mga tulo-tulo na. Naisip natin yung Project Solomon. At naalala ko, wala naman akong naalala dati na mayroong nagsabi na siguro hindi pa ito ang panahon. Pero ito po, wasak na wasak yung temple, yung first temple, itong itinatayo ni Haggai, ito yung second temple. At maraming mga tao, parang hindi sila porsigido. Sabi nila, hindi pa panahon. As early as this, dito sa message na ito, gusto ko pong isipin na in rebuilding a temple, God is not just talking about the building. The temple is the church. So isipin natin lagi, the temple is me. Kaya yung para bang iniisip mo na it is not yet my time. Baka iniisip mo na someday magiging active din ako. Someday mayroon akong plano, Lord, gagawin ko yan. At yung sinasabi natin ngayon ay hindi ko pa ito panahon. Pero napansin ni Yahweh na yung sinasabi nilang hindi pa panahon ay nakita niya sila na inaayos nila yung mga bahay nila. Pinapaganda daw ng mga Israelites yung mga bahay nila. Ngayon yung uso ngayon na mga decoration, yung mga floated panel. Pero sabi niya doon sa Old Testament, sabi ni Yahweh ay nilalagyan na ninyo mga floated panel yung mga bahay ninyo. Pero yung bahay ko ayaw niyong gawin. Kaya lumabas ito Lumabas ito po, sabi niya, you have sown much and harvested little. 'Di ba? Sabi ni Yahweh through Haggai. 'Di ba? Ang dami niyong inaani, dami niyong tinatanim pero kukunti yung inaani niyo. You have sown much and harvested little. You eat but never have enough. You drink but you never have your full. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Di nyo ba napapansin, sabi ni Yahweh na mayroon kayong kinikita, nilalagay nyo sa lukbutan, pero yung lukbutan parang may butas, dire-diretso din. And this is the time, nag-decide po sila through the governor, through the high priest that time, and prophet Haggai.
to rebuild the second temple. This is what the Lord Almighty says, in a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory. Pupunuin ko ng kaluwalhatian ko ang temple na itatayo ninyo, sabi ng Panginoon. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of the hosts. Akin lahat yan, yung mga ginto, yung mga pilak, akin lahat yan. At ibubuhos ko yan dito sa inyo habang gagawin ninyo ang aking templo, sabi ng Panginoon. At ito po yung declaration ng Diyos. The glory of this latter temple shall be greater than the former. Chapter 2, verse 9. Sa Tagalog po, sabi ni Yahweh, dahil dito ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. Di ba according to history, mayroon kayong maliit na templo, giniba ng pinatubo, gumawa kayo. Tapos, lagi-lagi, ang nahuhuli ay mas maganda kaysa doon sa nauna. At katulad ng sinabi ko kanina, ayaw kong masyadong pag-usapan yung building. Gusto kong pag-usapan yung tayo po as a church. Yung sarili natin. Kasi dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang sinasabi ng Panginoon, your body is my temple. Temple of the Holy Spirit. Kaya, iniisip ko kanina na ang layunin natin ngayong araw na ito sa ating pagsamba at sa ating pag-aaral ay yung pakanaisin natin na yung mayroong pagbabago. At yung pagbabago ay mas maganda kaysa sa nauna. Amin ba yun? Lagi naman mayroon bang Kristiyano na mas pumapangit? Wala eh. Basta't nasa Panginoon ka, mas gumaganda at saka gumagwapo. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Mas gumagwapo at saka mas gumaganda. Kasi pag nasa Panginoon ka, ay yan yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Kaya po, sabi ko dito, in as much as God wanted our building to be beautiful, He wanted us also to grow. Amin po ba yun? This body as the temple of the Holy Spirit ay gusto ng Panginoon na yung iniisip natin na gawin natin dito. Lagi pa rin na pag sa dulo ng ating online midweek service, tinatapos niyo pa ba yung dulo? Mayroon pa rin po doon na panawagan ng Project Solomon 2.0. Ano ba yon? Na maipa-aircon natin yung church. Nandun pa rin. Ibig sabihin, hindi pa binura ng ating leader eh. Nandun pa rin yung ating pangarap. Pero, in as much as God wanted our building to be beautiful, He wanted us to grow. Because God is a God of growth. Yan itong mga susunod na sasabihin ko po ay principle ng mga successful Christians at mga principle, parang kinuha ko na mga principle ng mga successful businessman, Christian businessman or businesswoman na pinanghahawakan nila. Ito ang isa po. Our God is a God of growth.
lagi kang mag-isip na lumago. Hindi ko makalimutan yung salitang ito. Kung ipinanganap kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo. Ibig sabihin, mayroon kang pwedeng gawin eh. Mayroon kang pwedeng gawin. At in the spirit of God, in the spirit of God is with us, kapag nasa Panginoon ka, hindi ka naman papayagan na ganyan ka lang. Unless na yun lang yung gusto mo at ayaw mo nang kumilos. Pero siya ay Diyos ng paglago. At ang gusto niya ay lumago ka, umunlad ka, maranasan mo lahat. At yan ang pangarap niya para sa iyo. Like kung laging umaalingaw-ngaw sa aking isip na gusto ng Panginoon na maabot mo yung pangarap niya. Kasi ang ginagamit ko ay pangarap niya dahil ang sinasabi doon sa Jeremiah, before you were conceived, I knew you, sabi niya. May pangarap siya para sa iyo. Ginagamit kong lagi na maabot natin yung pangarap niya kasi minsan yung pangarap natin maliit lang. God is a God of growth. Kailangan nating sabayan ang wave ng Diyos, ang wave ng Holy Spirit. And our designer is no other than God. Kaya di ba naalala ko yung itsura ko nung napariwara ako at nag-drugs, nagsigarilyo, araw-araw umiinom. Payat na payat po ako sa kakuba. Ibig sabihin, mayroong ang kaaway gusto niya na hindi natin marating. Itsura pa lang yon. Pero mayroon pang dinidevelop tayo ng Panginoon spiritually, financially, lahat ng aspeto ng buhay natin. Gusto ng Panginoon na lumago tayo. He designed us to be successful. Dinesign tayo ng Panginoon para maging matagumpay. At sabi po ay naka-store in us are enough potentials to be successful. Nandito sa atin ang lahat, itinanim ng Diyos. Kaya po, principle ito ng isang businessman, Christian businessman, sabi niya, always strive, not just survive. Yung isipin mo lagi na yung bang, kaya mayroon kaming mentor na narinig ko ito sa dinaluhan namin ni Mrs. ko na G12 Asia noon, na ang Diyos ay laging pagpapalain ka niya. Kaya wag mong isipin na nakaraos. At sabi niya sa church, alisin natin yung word na, ay salamat. Diba pag church anniversary, pagod na pagod. Ang sinasabi ng mga church council, ay salamat, nakaraos din pagkatapos ng anniversary. Sabi niya, wag natin gamitin yon kasi pag nakikita natin na ay nakaraos na naman yung maghapon, parang hindi yan daw yung gusto ng Panginoon. Yung hindi lang tayo nagsusurvive, we always thrive. Yung paangat lagi. Kaya sabi ko, yung kanta na sabi ko kay Teacher Casey, pwede bang ipakanta natin yung yung binabago mo ako araw-araw. Lumang kanta pero nagpapahayag siya na mayroong ginagawa ang Diyos sa akin araw-araw. Kaya pag may nangumusta daw sa inyo
mga pinagsama-sama ko po na napulot ko na inaangkin kong mga ginagawa. Pag may nangumusta daw sa inyo, wag ninyong sabihin, ito katulad pa rin ng dati. Bawal daw po yun sa Kristyan kasi ang ibig sabihin, araw-araw mayroong ginagawa ang Diyos na bago. Mas mabuti tayo lagi kaysa dati. At yan po ang ginagawa ng Panginoon. So always strive, not just survive. Number 4, do not settle for less. You are born for more. Nabanggit ko naman na yan kanina. Wag nating isipin na ito lang. Na hanggang dyan ka lang. Kaya po yung destiny o yung kapalaran na sinasabi natin ay itinanim lang ng ng kaaway para you will settle for less. Siguro kapalaran ko talaga ito. Yung parang ganon. Hindi po. Lahat po tayo, mayroon tayong equal opportunity. We are born for more. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na pare-parehas. So, do not settle for less. At ito po, base doon sa Philippians, lagi po nating tatandaan, He is not yet done for you. Hindi pa tapos si Lord sa akin. Hindi pa tapos si Lord sa inyo. Nagpapatuloy yung process. Kaya po, last time, parang mayroong isang mensahe dito ng ating Contemporary Sunday na ang dulo na alala ko ay let us participate. Let us cooperate with God. Kung ano yung gusto niya. Kasi minsan, ito yung gusto niya, pero sinasagkaan natin. Tayo yung pumipigil na hindi mangyari yung mga gusto niyang gawin. Hindi pa siya tapos sa atin. Though may free will tayo, ginagawa natin yung gusto nating gawin, yet yung Diyos, yung trabaho niya, yung trabaho ng Banal na Espiritu ay nagsasuggest siya lagi. Nagsasuggest siya lagi na piliin mo yung tama araw-araw. Piliin mo yung way niya. Piliin mo yung gusto niya. Piliin mo yung mas mararapat. Piliin mo yung mas makatutulong sa iyo. At yan po yung gustong gawin ng Panginoon. Si Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6 ay nagsabi, sigurado ako, sabi niya, I am certain that God who began the good work within you will continue His work. Kaya kapag nagsimula na, kailan nagsimula yan? Nung makonceive ka. Kailan nagsimula yan? Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kailan nagsimula yan? Yung began a good work, nung nakita mo yung calling mo, that tinawag ka ng Panginoon for this specific call. Nagsimula yung lahat ng mga ibig sabihin, sa buhay natin, laging mayroong bagong simula na ginagawa ng Panginoon. At lahat ng mga simula na yan, hindi niya yan binibitawan. That God, to began the good work within you, will continue His work until it is finally finished. Hanggang matapos. Kailan ba yan? On the day when Christ Jesus returns. Ibig sabihin, yung learning, yung process, yung pagkilos ng Panginoon, walang katapusan. Walang Kristiyano na magsasabi na parang alam ko na lahat. Parang ito na yung peak ko, ganun.
So, sabi ko doon sa gawain ng mga kababaihan at mga kalalakihan na last time na walang age na magsasabi na siguro hindi na ako lalago, ito na kasi matanda na ako. O yung sinasabi ng mga kabataan, bata pa po ako. Walang certain age kasi laging mayroong pasimula. Mayroong bagong panawagan ng pagkilos ng Panginoon at ito yung maganda sa Panginoon. Pinagsasabay-sabay niya na sinasamahan ka. Doon sa mga simula, may bago kang work, ito yung gagawin sa iyo ng Panginoon, sinasamahan ka niya. Doon sa journey mo, doon sa process, hanggang makumpleto at hanggang mabuo, hanggang dumating ang ating Panginoong Kristo. Bakit niya ginagawa yan? God wants to display His glory to you. Palakpakan naman natin si Lord. Hindi lang niya ipinahiram yung pangalan niya. From now on, you will be called Christian. Mula ngayon, tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Pinayagan tayo ng Panginoon. Sabi niya, mula ngayon pinapayagan ko, tatawagin kang Kristiyano. Pero hindi lang yun. Because His goodness, His love, His purpose, lahat inilagay niya sa atin. Yung kabuuan ng glory niya. We are Christ's representative. We are Christ's ambassador on earth. Kaya inilagay niya, hindi siya papayag na hindi ka magtagumpay. Hindi siya papayag na hindi ka gagaling. Hindi siya papayag na hindi mo maayos yung pamilya mo. Hindi siya papayag na hindi mo maabot yung gusto mo. Hindi siya papayag na hindi mo matapos yung pag-aaral mo. Because God wants to display His glory to you. As His children, mga anak niya tayo, mga Kristiyano tayo, mga disipulo tayo na pinaglaanan ng Diyos para sa atin. Kaya po, mayroong malaking challenge naman na ito daw yung natin, ipipakaingatan natin. Yung, because we are Christ's representative, baka ma-misrepresent natin ang God. Baka ma-misrepresent natin si Christ na yung Kristiyano ba ganito, pero ito yung inilagay sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang yon, not just to display, but for us to fulfill our destiny, calling, and purpose. Sabi natin kanina, mayroon tayong tawag, mayroon tayong calling, mayroon tayong destiny na part natin sa kaharian ng Panginoon, ng gagawin natin. At yan po ang dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon, ng gayon-gayon na lang. Kaya kung tinatanong ninyo, Panginoon, bakit mo ginagawa ito sa akin? Because He wants to put a display in you. We are His representative, and for us to fulfill our calling, our destiny, and our purpose to advance the kingdom of God on earth. Para maging part ng pag-a-advance ng kingdom on earth. Sabi niya po dito, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan yung natin For us to advance
that every people will exalt the name of Jesus above all name, and every knee should bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Laging sinasabi ni Jesus sa atin, therefore go. Therefore go. Because our ultimate goal is to become like Christ. Lahat po tayo. Sa bagyo, ito yung bagyo po eh. Yung bagyo, napo-forecast nila. Alam ng may system po na napo-forecast kung saan siya dadaan, kung sa particular lugar na ito kung paano siya kalakas. Tapos kung saan siya liliko. Although, yung parang apa na yan, mayroon pong cone of probability. Yung guhit sa gitna, yan po yung most probably ay dadaanan niya ayon sa forecast nila. Pero pwede siyang aakyat, pwede siyang bababa doon sa cone of probability, yung part ng ano. Pero mayroon pa akong mas gustong ano. Nabanggit ko ito nung pinapag-aralan natin si Zaccheo. What is rapid intensification? Kasi sa bagyo po, kapag siya ay mayroong tinatawag pag nagre-report yung mga weatherman, mayroon silang binabanggit na rapid intensification from tropical depression maging storm o maging super bagyo yung sinasabi nila. Kasi mayroon pong nangyayaring rapid intensification. So, yun po yung nangyayari. Yung rapid intensification po, rapid intensification is an increase in maximum sustained winds of a tropical cyclone at least 56 km per hour or sa ibang mga panukat, 35 mile per hour in a 24-hour period. Tinatawag nila na yung bagyo, nagkaroon siya ng rapid intensification if within 24 hour, nadagdagan ng 56. Halimbawa, 100 siya ngayon. Ngayong oras na ito, 100 siya. Kapag within 24 hours, magiging 156 siya. Ang ibig sabihin, magkakaroon siya o nagkaroon siya ng tinatawag na rapid intensification at lumakas siya within 24 hours. At yan po yung nangyayari kay Bagyong Uwan ngayon. Bago siya mag-landfall, kagabi ay parang 135 lang, tapos kaninang report nila parang 150 plus na, mahigit pa doon sa kanyang gustiness. Mayroon pa akong nung pinapag-aralan ko yung nangyari kay Zaccheo, although ginamit ko ito mayroon akong hindi nabanggit. Si Zaccheo, yung kanyang development, yung kanyang paglago ay tinawag kong rapid intensification, or in a theological perspective, mas mainam sigurong gamitin yung acceleration. Spiritual acceleration. Kasi within a short period of time, binago siya ng Panginoon. Nagsasalita pa si Jesus at nagpapaliwanag pa lang, bigla siyang tumayo. Sabi niya, Panginoon, kalahati po ng kayamanan ko, bibigay ko sa mga dukha. Lahat po ng dinaya ko, ibabalik ko ng times 4. Grabe yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Ito po yung aking na witness. May pagkakataon sa buhay natin na mayroong nangyayari sa paligid natin. Yung rapid intensification, may mga factors
nasa dagat siya, mayroong mainit na temperatura, mayroong nangyari pang ibang faktor sa paligid niya. At yung bagyo, open siya. May pagkakataon sa buhay natin na mayroong nangyayari sa paligid natin. But if we are not open to what the Holy Spirit is doing doon sa paligid natin, and we are close, hindi magkakaroon ng spiritual acceleration. Ang ibig sabihin po, dapat gusto mong lumago. Gusto mong ma-enhance yung iyong paglilingkod. Gusto mong maranasan yung presensya ng Panginoon. That you have this high expectation that every time you will worship God, God will do something special to you. Mangyaring hindi inaasahan. Yung sinasabi natin kanina, pag-uwi natin, may masalubong tayo. Kumusta po kayo? Nagsimba pala kayo. Hindi natin pwedeng sabihin na katulad pa rin kaninang umaga nang umalis kayo sa bahay. Because something special may ginawa ang Panginoon sa iyo. Because all we need to intensify are available from God. Katulad ng sinasabi natin na everything we need to be saved are written in this book. Kailangan pa ba yung susunod na kabanata? Everything written in this book, from Genesis to Revelation, are enough for us to intensify, for us to accelerate, for us to grow. Kaya sabi niya dyan, God's Word has everything we need for this life. Pero minsan, di ba, yung availability, pinapabayaan lang natin. We need to read, meditate our Bible, the Word of God, every day. Every day. So, ano pong kailangan natin gawin? Available lagi ang Diyos. Yun po yung maganda. Walang pagkakataon na gusto mong lumago, gusto mong maranasan siya, gusto mong mapuspos. What is amazing to God, He is always available. Kaya po, sabi natin dito, inilagay ko lang dyan ay ilan lang. We need to soak in God's presence. Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Magbabad tayo sa presence ng Panginoon. Yung may pagkakataon na kahit wala kang salita, kung kailangan mong mag-play ng song, just soak in the presence of God. Magbabad ka sa presence ng Panginoon. You need always to connect to God through prayer. Kaya sabi niya dyan po, connect to God, the password is prayer. Ito maganda po, yung pangatlo. The power of fellowship. Kaya po, lagi pong ito yung invitation ko sa inyo. Once a month, mayroon po tayong fellowship
age group fellowship, prayer fellowship, lahat. Meron po. Dapat be sure to be part of that fellowship. Kung pakiramdam mo ay gusto mo sa mas bata, di doon ka. But you need to be in a fellowship. There is power. There's power in fellowship. At yung number 4, spiritual revival. Ipag-pray niyo po, kasi we are in a new season. At on our church conference, we need to submit a new program. Mayroong ibinigay sa akin ng Panginoon na word. Mamaya i-introduce ko po sa inyo kasi bibigyan ko po kayo ng task ng gagawin ninyo. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon, we grow. Yung we ay tayo as a church. Yung G, dapat mayroon yan, R, O, at saka W. Pero yung R, ang ibinigay sa akin ng Panginoon, revival. Revival. This church will seek for more revival in soaking to the presence of God. Because Methodist Church is a product of a revival. It's a product of John Wesley's revival experience, his Aldersgate experience. And let us be reminded that all these things to be available when Christ died for us. Huwag natin pong kalimutan na hindi madali for His presence, for His love, for our communion to Him, for His power available, for our sins to be paid. Christ died for us. Hindi naman madali para sa Panginoon. And He rose again as a sign of victory. He rose again. I will end to Psalm chapter 23 verse 5. Sabi po ng text, basahin ko nga sa Tagalog, sabi niya po, ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Yung availability ng lahat, that God is blessing us more than what we need. He is available when we want to pray. He is available when we want to be anointed by the Holy Spirit. He is always with us in our Christian journey. All of these are available. Parang inilagay niya sa isang lamesa. My son, my daughter, come. Everything is available for you. Sabi niya dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Kahit nandyan yung kaaway, wala siyang magagawa sa gustong gawin ng Diyos sa atin na paglago. Ang pwede lang gawin ng kaaway, i-deceive ka, yung abalahin ka, yung
hindi mo ma-appreciate. But if you concentrate on what God wants to do with you, He will anoint your head and your cup will overflow. Nandyan ang Diyos upang ikaw ay pagpalain. So, balik tayo sa Christian journey. Hindi madali. Medyo mahirap. Kaya dyan ang Diyos. Considering His calling, we must deny ourselves, take up our cross, and follow Him every day. It is not just as easy, but He promised to be with us until the end of the age. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sapagkat higit pa sa aming mga pangailangan, pinagpapala niyo po kami. Higit pa sa aming mga hinihingi, pinagpapala niyo po kami. Nawa po, natagpuan niyo po kaming naging mapagpasalamat at naging tapat sa pamagitan ng mga handog na ito. Pagpalaan niyo po kami. And through these offerings, I declare financial breakthrough. Siksik, kiliglig, at umaapaw na biyaya ang aming mararanasan mula sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Give Your Best to the Master. Buhay mo at kasiglahan.
sa iyo ay tumubos, sa lupa ay nanaon. Buhay niya'y ibinigay ng maligtas na lamang. Samahin mo siya't igalang ng buong kalakasan. Sa Panginoon ibigay, lakas mong tinataglay. Buhay mo at kasilahan sa pagkikipaglaban. Let us open our hearts and our spirit to the Holy Spirit. Let us pray. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami ng lubos sapagkat hindi ka susuko, hindi ka hihinto, hindi ka bibitaw hanggat hindi namin maabot ang pangarap mo sa amin. Narito po kami. And this time, we open our lives, we open our spirit to the Holy Spirit, and we are ready for your special touch, for rapid intensification of growing in you, Panginoon. We are open to a divine acceleration. Thank you so much for this special touch and anointing today. Salamat po, Panginoon, sapagkat higit-higit pa, Ikaw ang unang nagbigay, Ikaw ang unang nagmahal, Ikaw ang unang naghain ng iyong sarili para sa amin. As a response, we are now dedicating ourselves. Ito ang panahon ng aming pagtatalaga na kami ay sa iyo, na kami ay maglilingkod sa iyo, na lahat, Panginoon, ang gagawin mo sa amin ay upang mapapurihan ka sa aming pong mga buhay. And it is very interesting to know that you are not yet done for us. Hindi ka patapos sa amin. And we want to participate. We want to cooperate in what will be the next. Just we want to grow. Our ultimate goal is to be like Jesus. Gusto naming maging katulad ng iyong bugtong na anak. Sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang pagiging masunurin, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang paglilingkod, sa paglingap sa lahat ng mga tao. Gusto po naming maging katulad ni Kristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalaan niyo po kaming lahat. At sa pagtatapos ng aming pagsamba, katulad ng aming pangarap, maging sila na nasa online service, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, walang malagpasan,
lahat po kami, yakapin niyo po kami ng maigpit. And we ask the revival of the Holy Spirit to come down and let your fire, O God, be upon us all. Salamat, salamat, salamat. Sa anumang mga panambitan, paglalambing, mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon, we agree. We say amen to the prayers of our brothers and sisters. Salamat po sapagkat sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan, sa trono ng iyong awa at habag, alam po namin na kami po ay pagpapalain mo. And in your proper time, in your exact time, we will receive all this blessing, all this overflowing blessing. Our cup will overflow of your blessing. Salamat, salamat, salamat po. Tanggapin niyo po ang aming pagdakila sa iyo, pasalamat sa iyo, pagsamba sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos ay sumaating lahat. Ang walang patid, lubos na kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng himala ay maranasan natin. Ang lahat ng kanyang salita at pangako na nakasulat sa banal na kasulatan ay sumaatin. At ang masaganang biyaya, maranasan nating lahat ng ating pamilya, ng ating simbahan at ng buong bansa. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. God bless us all.